for today's video, and another interesting na first impression na naman tayo, and this time if first impressions natin ngayong available na ang Tecno Spark 40C. Maganda kaya to? Ito na ba ang sulit na entry level or budget smartphone para sa iyo? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, ngayong August 7, 2025, 7 PM, magiging available na po ang Tecno Spark 40C. Syempre, dito sa ating product link, so i-click nyo na lang tong view products natin dahil sobrang mura nyo lang makukuha itong Tecno Spark 40C. So ito po yung newest addition sa budget smartphone ngayon ni Tecno na syempre napakalupit din ng specifications at sobrang mura lang po. Again, this video is not a full review. Nagbibigay lang tayo ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price and specs, and of course, yung kanilang availability. And syempre, since bago pa nga to, hindi pa naman tayo nakakakuha on hand, nag-decide ako, why not? Let's make a first impression dahil dito sa view products natin, meron po kayo makukuhang malupit na voucher na sigurado makaka-discount kayo pag chinek out nyo po dito sa ating view products yung Tecno Spark 30C. Again, mas mahal po yan sa third part. Again, mas mahal po yan sa mall pag bibili nyo. Kaya dito na lang kayo sa ating view products dahil ang laki po ng matitipid nyo. So, magkano nga ba ang Tecno Spark 30C sa online? So, biruin mo yan ha. Yung 4GB 128 neto mga ka-J-Vlog is merong presyo na 3,400 pesos sa sale niya ngayon ha. Pinaka-lowest po yan. Depende po, iba-iba po yung ating presyo. Pero yan po yung 4 lowest natin na makukuha. Ang kanyang SRP, nakalagay dito is 5,499 for the 4GB 128. Pero there's a possibility na makuha nyo to ng 3,400. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-check out nyo na po itong Tecno Spark 40C ngayong sale, ngayong 8.8. Sobrang ganda ng deal na yan. So, syempre, pwede naman tayo makapagbigay ng mga first impressions natin kahit wala pa po yung smartphone, para rin makatulong sa mga consumers ngayon na rin na nagde-decide, ano ba, maganda ba itong bagong labas ng Tecno? Kailangan ko ng opinion ng isang well-familiar sa mga specifications. Ayan mga ka-J-Vlog, tutulungan ko kayo. Pero bago tayo pumunta dyan, ano muna tayo? Specifications na muna. When it comes sa screen ng Tecno Spark 40C, meron siyang 6.6 inches IPS LCD display. May resolution na HD Plus 720p na merong 120Hz screen refresh rate. OS out of the box is meron siyang Android 15 with iOS 15. Sa chipset, meron siyang powered siya ng MediaTek Helio G81 chipset na merong 12 nanometer po ang sukat niyan. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU na Kamali G52 MC2 siya. When it comes sa main camera niya, meron siyang 13 megapixel main camera at 8 megapixel front-facing camera. Meron din siyang dual steer speakers. At pagdating sa battery, napakalaki ng battery nito. 6,000 mAh na removable battery with 18 watt fast charging rate at meron siyang IP64 water and dust resistant. Mga ka-J-Vlog, nalalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Tecno Spark 40C. Again, wag na kayo magdalawang isip pa. I-click nyo na lang po dito yung ating view products para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Tecno Spark 40C at paniguradong meron rin po kayo makukuhang voucher pag dyan po kayo bumili sa ating view products. So next is, gusto ko ibigay sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Of course, based sa kanyang specifications. Again, kahit wala pa po yung unit, pwede po tayo makapagbigay ng first impressions sa mga smartphones based lang sa kanilang specifications dahil very familiar naman tayo or well-known naman na tayo sa mga specifications niyan na na-experience din natin sa mga ibang brands ng smartphone. So, unang-una natin pag-usapan yung display. Yung display nito is all goods. Parang ito na rin yung pinaka-minimum na rin natin na pwede makita for a budget smartphone. 6.67 inches. And, ang kanyang resolution is very normal din sa kanyang presyo na 3 to 5,000 pesos. HD plus 720p. Di na ako mag-expect ng full HD plus 1080p. Acceptable pa yung ganyang resolution. Maganda rin dito, 120Hz screen refresh rate siya. And let's hope when it comes sa brightness niya, maganda rin naman siguro. So, ano yan, i-share ko sa inyo yan sa aking i-share ko yan sa aking unboxing and hands-on. Sa chipset, I know maraming magiging skeptical sa chipset ng Tecno Spark 30C. Pero again, when it comes sa price na 3.5, hindi na ako magreklamo ng MediaTek Helio G81 to. Again, hindi po mabagal na chipset yan. Yung chipset na yan can handle games. Tingnan nyo yung GPU niya rin. Huwag nyo lang kasi titingnan yung pangalan ng chipset. Tingnan nyo yung kung ano yung GPU na nilagay nila. Mali G52 MC2, katumbas siya ng Mali G57 MP1
na usually yan yung tumiterno sa mga Unisoc chipset na sobrang okay yan for a budget smartphone na sa gaming. So expect, and na-try ko na rin naman several times ang MediaTek Helio G81 sa mga ibang brands ng smartphone. Okay rin naman po ang performance yan. Again, hindi po mabagal na chipset yan. For a price tag na 3,000 to 5,000 pesos, okay na okay po yan na chipset. Huwag na kayo maging skeptical. Again, when buying a smartphone, always look kung magkano nyo siya nabili. Natatawa kasi ako minsan nagreklamo sila sa chipset ng smartphone. Hindi naman mabagal yung chipset, to be honest. Like this one, G81 chipset. May nakita nga akong nag-comment natawa ako dun sa sinagot niya na parang hindi daw yung chipset. Hindi siya pabor sa chipset for a price tag na 3,000 pesos. Yung Unisoc 7250. Sabi nung nag-comment doon. Saan siguro nung nag-comment na isa, sabi niya, for a price tag na 3,000 pesos, anong gusto mo? Snapdragon 8 Elite. 'Di ba? Again, yun yung mga stereotyping ngayon ng mga consumers na tanggalin natin. Pag bibili kayo ng smartphone, tignan nyo muna yung presyo kung magkano nyo siya nabili. Okay? Again, sobrang ganda na nga ng mga smartphone ngayon for that kind of price tag. Compare nung 2021, 2020, grabe, 6,000, 7,000 pesos ang babagal na smartphone yan. Dahil ang tineterno nilang chipset nun, yung sobrang gasgas ng MediaTek Helio P35. Buti nga lumabas yung Unisoc, nag-introduce yung Unisoc ng mga mas better chipset when it comes sa budget segment na hindi mabagal, na mas gumaganda ng performance ngayon ng mga smartphone na mas mura at hindi po mabagal at hindi masakit sa ulo. Next camera, the camera design. Next camera specification is very, alam mo na yan, typical na specification ng 3,000 to 5,000 pesos smartphone. Pero let's hope maganda camera quality niya. Abangan natin sa ating full review. Pero nakakatuwa yung kanyang design. The design is very identical sa Tecno Spark Go 1 and Tecno Spark Go 1S. So parang nabuhay yung design ulit ng Tecno Spark Go 1 dito sa Tecno Spark 40C na yun, mukha siyang iPhone 13, iPhone 14, and iPhone 15 lookalike. And again, when it comes to design, very aesthetic at paniguradong eye-catcher to sa mga ibang consumers. Is battery. The battery is yung game changer dito sa Tecno Spark 40C. Again, for a price tag na 3,000 to 5,000 pesos. Paulit-ulit tayo dyan. Marami na nagkawan, paulit-ulit ka. Malamang. Kasi iba kasi hindi ma-accept na mura lang yung smartphone tapos nagreklamo pa sa specs. Again, for the price of 3,000 to 5,000 pesos, 6,000 mAh battery capacity, is napakaganda po yan na battery when it comes sa ganyang price segment. At maraming consumers sa atin, ang pinaka-main na hinahanap sa smartphone is the battery performance. Kasi ginagamit nila sa trabaho nila. Take for example, yung mga motor taxi riders natin, delivery riders, diba? They are using their smartphone as a navigating tool. So, yan ang pinaka-primary na tool nila sa kanilang work. Kaya, naghanap sila ng smartphone na makunat ang battery, which is meron po dito sa Tecno Spark 40C. The main disadvantage of this smartphone na tinerno nila dito sa battery niya, the fast charging rate na 18 watts. I know 18 watts is the minimum na pwede natin makuha for that kind of price tag. Pero kung itetero mo kasi sa 6K, expect nyo parang kang nag 10 watts, parang expect mo nag 10 to 15 watts na charging rate na may 5K battery. Ganun siya. So, yun, few hours. So, yun, siguro mga tansya natin 1 hour and 30 minute-ish. Siguro full charge nyo itong Tecno Spark 40C sa kanyang charging rate. At ang pinakalas, of course, sa kanyang ingress protection. This kind of ingress protection sa mga smartphone na ganitong murang halaga, again, napakaganda po yan na feature. Kasi, nagkakaroon na ng water protection ang mga smartphone na, biruin mo, 3 to 5,000 pesos, may water protection. Napakagandang deal yan. Hindi po natin nakikita yan sa mga smartphone before. Even mga budget or even mid-range smartphone before. Again, hindi po sila pwede malublob sa tubig May mga water resistant po na pwede malublob sa tubig. Take for example, IP67, 68, and 69. Pwede po yung mga malublob sa tubig na mga water resistant. Meron pong mga water resistant na pwede malublob sa tubig. Tanggalin nyo po yung stereotype ulit na water resistant ay hindi po pwedeng masubmerge. Sinasabi nila magkaibang water resistant sa waterproof. Yes, waterproof,
pwede yung malublob sa tubig na sobrang tagal at sobrang lalim. Yung water-resistant smartphone with IP67 to 69, pwede sila malublob sa tubig with certain minutes and certain deep lang. At ang IP64 na meron dito sa Tecno Spark 40C, pwede lang po silang mabasa ng tubig with certain kind of pressure, pero hindi po sila pwede malublob sa tubig. For example, ayan, ginamit mo siya, umuulan, ayan, nilagay mo sa motor mo, tapos nababasa. With that kind of scenario, applicable lang IP64. Pero once na naulublob mo to sa swimming pool, ginamit mo underwater shot, umiyak ka na lang dahil may possibility masira ang smartphone mo. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Tecno Spark 40C, isang napakamura na smartphone ngayon 2025. Again, abangan nyo na lang full review, game test, and unboxing natin dito sa smartphone na to. Ngayon na, August 7, 2025, i-add to cart nyo na, view products, i-click nyo na lang tong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Tecno Spark 40C. Ano pang hinihintay nyo? 8/8 sale na, mag-check out na kayo.